Honestly, disappointing siya. Kasi yun nga, parang ang goal natin is, as the government, is to help yung tayo, mga Filipinos. Pero ang nagiging ending is, kunyari, ganito, maulan. Nasisira yung mga kabuhayan ng mga tao, yung mga bahay nila kasi palpak yung mga projects. With me po, syempre as a student, mode of transportation namin is really the public utility vehicles, and the flood control project is really alarming at some point because it really affects us as students to be able to go to school, and isa siya sa mga problems na kailangan talagang pag-focusan ng government itself, kasi bukod sa taxes na nafe-feel ng family namin na nakakaltas, and also hindi lang sa paychecks and stuff, also then pagdating sa mga binibili from everyday basis in order for us to survive, talagang mafe-feel mo na biglang lalaki yung price range, and wala hindi mo siya mafe-feel na may nangyayari when it comes to the effectivity ng taxes. Yeah. It's also alarming po as Jang said, because sa weather and sa climate change po na nangyayari is parang mas lalong pinalala lang po ng flood control project na dapat pinagtuunan talagang pansin ng government, which is dapat yung taxes na napupunta ay dapat nandun talaga, pero kinukura ko. For me naman po, bilang future taxpayer na rin, parang para sa akin, studying pa naman ako, pero parang may nakabinbin na agad sa akin na utang in the future. So parang, para sa akin, dapat bang magbayad pa rin ako ng tax in the future or not? Kasi kung yung nangyayari ngayon hindi na maganda, paano pa kaya in the future? Or kung may future pa ba akong aabutan? Kasi nga, sobrang corrupted na ng government natin. I think siguro sa research pa in terms of paano natin mamimitigate yung sa flood. Kasi like ngayon, mas nung nalumabas yung issue na yun, mas lumalabas yung mga idea natin to prevent flooding. Like itong sa UST, yung sa catch basin sa ilalim, I think we can invest more on that. Tapos, tsaka tayo mag-come up with plan. Yung concrete hindi yung parang magiging ghost project lang. So, hindi siya yung mapupunta lang sa mga maling politicians or mga maling contractor. Kung yung magiging president in the near future, ganun, I'll use that I'll use that budget sa mga public transpos, like for example, the jeepney itself, imbes na i-phase out, maybe pull it from a perspective na make it better. In a sense na hindi siya ipi-phase out, I could use my platform to really amplify the words and also the voices ng mga jeepney drivers, especially yung mga matatanda na yun na yung ginawa nilang way in order to survive. For me naman, if I will be the president, i-allocate ko siya dun sa education. Kasi, lalo na ngayon na Philippines mark as one of yung mga students sa Philippines na medyo mababa yung reading comprehension and poor quality yung education natin. Kasi, with education kasi, pero kung maganda yung quality ng education natin, syempre matatakot yung mga corrupt na baka isipin nila na ay edukado na to eh. Kasi takot sila dun sa mga taong edukado. Dapat siguro i-allocate na lang yung sobra sa public transportation, palawigin lalo yung mga railway systems natin kasi yun yung parang para sa akin pinaka magandang paraan para makonekta yung mga lugar sa Pilipinas and hindi ma-crowd yung Metro Manila. And in that way also, mapapalago din natin yung mga trabaho or yung lugar kung saan pwedeng magtrabaho pa yung ibang mga Pilipino.